Gusto ng anak ni Lottie. Malaki talaga yung inggit niya sa mga batchmate niya at sa mga kaibigan niya na may mga anak na. Sa edad kasi niyang 30, wala nang natitirang pag-asa kay Lottie. Pakiramdam niya na paglipasan na siya ng panahon. Tatanda na ba siyang dalaga? Natatakot na si Lottie. Kaya naman sa takot na tumandang dalaga, isa lamang ang paraan na kanyang naiisip. Ito ay ang mag-propose sa lalaking estranghero na kanyang matitipuhan. Ngunit upang magawa yun, kinailangan niyang humiram ng tapang sa alak. At paano nga ba kung ang estrangherong tumanggap sa alok niya ay ang kapitbahay niyang bagong lipat lamang? Ating alamin ang buong kwento. Mukhang may bagong lipat sa katapat na bahay. Ito ang tanong ni Lottie sa kanyang isipan nang makitang may humintong kotse sa tapat at may lalaking lumabas ron. Binuksan nito ang likod ng kotse at nakita niyang may mga gamit na nakalagay dito. Bagong lipat nga. Bulong niya bago sumimsim ng kape na kanina niya pa iniinom. Nasa rooftop siya nakatanaw sa paligid. Kagigising lang kasi niya. Napuyat na naman kasi siya kagabi dahil sa paggawa ng lesson plan. Isa siyang guro sa malapit na paaralan dito sa kanila. Isa siyang daycare teacher dahil sa mahal niya ang mga bata ay ito ang kurso na kanyang pinagsumikapang tapusin. Maayos naman ang buhay nila. Hindi naman sila mahirap. Hindi rin sila mayaman nun. Kumbaga sakto lang ang pamumuhay nila. Kaya kahit paano, nasuportahan talaga si Lottie sa pag-aaral. Matapos niyang makapagtapos, doon na nagsimulang mas gumaan ang kanilang buhay. Dahil nga sa tapos na siya at bilang ate, tungkulin naman niyang matulungan at mapatapos ang dalawa niyang babaeng kapatid na kasalukuyang nasa kolehiyo na. Dahil sa pagiging super ate at pagiging breadwinner, nakaligtaan na nga ni Lottie ang unahin naman ng sarili niya. Wala naman ang problema sa pangtusto sa dalawa niyang kapatid dahil nakapag-ipon na nga siya. Ngunit mukhang huli naman na pagdating sa pag-ibig si Lottie. High school pa kasi siya nang huli siyang ma-in-love. Habang nitong kolehiyo naman siyang huling pagkakataon na may mga lalaking lumigaw sa kanya. Ngunit ngayon, pakiramdam ni Lottie ay wala na. Walang pag-asa si Lottie magkajowa, lalo pa nga't hindi naman siya marunong mag-first move at ma-pride din siyang tao. May pagka-istrikta din siya na siguro nagiging dahilan kaya walang nagtatangkang manligaw sa kanya. Sa ngayon, sumusubok siya sa mga dating apps at blind date. Ngunit masyado siyang nabibigla sa mga lalaki ngayon. Minsan hindi niya bet ang personality, minsan walang work at madalas masyadong mabilis. Pero nitong mga nakaraang buwan pa yun at ngayon wala na siyang pakialam. Kahit nabungal pa mukhang papatulan na nga ni Lottie. Sobrang naiinggit na siya sa mga batchmate niya, sa kaibigan niyang si Carla at Mona, lalo naman sa mga pinsan niyang may kanya-kanya ng pamilya. Samantalang siya'y 30 na, ni experience ay wala pa. Oo, wala pang nakakabutas sa kanyang rosas. Ito ay dahil naging busy sila sa buhay at nakalimutan na rin kung paanong lumandi. Kaya ngayon, sagad na si Lottie. Kung ayaw lumapit ng taong magbibigay sa kanya ng kanyang kailangan, eh di siya na lang ang maghahanap sa lalaking to. Nakapagdesisyon na siyang mag-propose sa estranghero at ipaliwanag na nais niyang magkaanak at kung magkiklik sila ay mas maganda para magkaroon na rin siya ng sariling pamilya na matatawag. Ito ang nakakahibang na ideya ni Lottie na sana lang hindi magdulot ng malaking pagsisisi sa kanyang buhay. Napabuntong hininga si Lottie bago inilapat sa table ang tasa. Kaya yari lang niyang magkape. Napaupo siya sa couch bago nag-text sa mga kaibigan niya kung masasamahan ba siya ng mga ito na pumunta sa isang expensive club na pinamumugaran daw ng mga gwapong may lahi. Ngunit ayaw siyang suportahan ng mga ito sa desisyon niya kaya hindi niya nakinulit pa ang mga kaibigan. Wala na talaga siyang ibang choice kundi siya na lamang ang pumunta at hanapin ng lalaking papayag sa magiging alok niya. Ayos ka lang ba sa bahay na nilipatan mo, Kiel? Bala kong iparenovate, ma'am. Ayoko sa design. Napakamakaluma. Sagot niya habang patuloy lamang sa ginagawa niya. Anak, napaka-busy mo naman. Hindi mo na matignan si mami. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya bago sinulyapan ang kanyang mami. Kailangan ko na kasi itong matapos. Ayokong pinapatagal ang kontrata kaya nag-overtime na ako. Ayos naman ba yung mga tao mo? Architect mo, kamusta ba? Ayun, chill lang. Palibhasa alam niyang hindi siya pagagalitan kasi kuya niya ako. Ano namang sasabihin mo sa kapatid mo? Alam mong pagdating sa work ay excellent ang kapatid mo. Huwag mo siyang igaya sa'yo na dahil lang sa babaeng gold digger. I-give up ang lahat. Marco is not you, so don't compare yourself to him. Napairap na lamang si Kiel at nawala ng amor makipag-usap sa kanyang ina dahil sa biglang pagsabat ng kanyang ama.
Alam naman niyang may galit pa sa kanya ang ama niya. Dati pa naman disappointed na ito sa kanya dahil sa makalukuhan siya noon. Totoo rin na handa niyang sirain maging buhay niya dahil lang sa isang babae na niloko lang din siya at pera lamang ang habol sa kanya. Ngunit maaari namang magbago ang isang tao. Ito ang nais sana niyang ipaintindi sa kanyang ama, ngunit masyado itong nawalan ng tiwala sa kanya at itinuring na siyang failure sa kanilang pamilya. Honey, ayan ka na naman sa anak mong si Kiel. Parang lagi mo na lang siyang idinadown. Be supportive. He's your son. It's fine, ma'am. Walang emosyong sagot ni Kiel. Magiging proud sana ako kung tinapos niya yung pagiging doktor niya. Pero wala eh. Ayan, bumagsak sa pagiging engineer dahil sa kalukuhan ng isang babae. Tama naman kasi noon na lulukuhin ka lang niya sa itsura pa lang nun. Hindi kumibo si Kiel. Panganay natin siya. Bakit ba kayo mag-ama ganyan kayo sa isa't isa? Ibaba naman ninyo yung mga pride ninyo kahit isang beses lang. Kaya nga yung si Kiel ayaw nang umuwi dito at nagsarili na lamang because of your treatments. Daig pa ni Kiel lang nasa military noon. Kaya nga siguro lumaking pasaway yan. Ngunit honey, look at your son. He's successful now. Ano pa bang kinagagalit mo? At isa pa tapos na yun. Past is past. We all make mistakes kaya sana tigilan na natin itong pagiging ganito. Napatitig si Kiel sa kanyang ama na nasa monitor. Matatahimik lang ako kapag talagang alam ko nang kaya niya na. Kapag alam kong may matino na siyang babae na maipapakilala sa atin, hindi yung puro chika bebangs na mukhang taga-kanto lang. Ito ang binitiwang salita ng kanyang ama na ikinailing niya na lamang. Hindi na tayo babalik sa dati, ma'am. Huwag ka nang umasa, masasaktan ka lang. I love you, ma'am, and I miss you every day. Anak, nandito lang ako palagi, okay? Kapag may GF ka na, huwag kang mahihiyang ipakilala sa amin. Baka sakaling maging maayos kayo kapag nakita niyang lumalagi ka na sa tahimik. Anak, 32 ka na. Panahon na para sarili mo naman ang asakasuhin mo. Tama na ang palaging trabaho. I love you too. Panatay na ng kanyang ina ang tawag. Napahilot na lamang si Kiel sa kanyang sentido bago pinilit na mag-focus sa ginagawa niya. Ngunit hindi niya na magawang mag-focus, kaya naman naisipan na lamang niyang lumabas. Lakas loob na pumasok si Lottie sa club. Kinakabahan man, pinilit niyang humakbang papasok ron. Miss, nakaharang ka sa entrance. Tumabi ka nga dyan. Pagtataray ng babaeng sexy at mapustura. Inirapan pa siya nito. Palong-palo ang datingan nito, ngunit hinayaan niya na lamang. Hindi naman kasi niya ugali ang makipagbardagulan. Never din siyang makikipagbangayan dahil hindi siya nagpakahirap sa kurso niya para lamang maging mukhang walang pinag-aralan. Inaayon ni Lottie ang ugali niya sa antas ng kanyang pinag-aralan. Humanap siya ng table. Talaga namang gagastos siya para lang sa bagay na nais niya. Ngunit siguro naman magiging worth it ang lahat ng ito. Siguro naman kahit sa experience lang magawa niya. Pero pinakapakay talaga niya ay ang humanap ng lalaking tatanggap sa alok niya na maging asawa niya. Sana lang ay palarin siya. At bilang pampalakas ng loob, hihiram muna siya ng tapang sa alak, kaya nag-order na siya at uminom na muna bago sana mamili ng lalaking kanyang lalapitan. Ngunit nasarapan siya sa alak na iniinom niya, kaya naman talagang nakadami na rin siya, pero sapat na iyon para siya'y tumapang. Ang masama lang ay nasobrahan niya ang pag-inom, kaya paano na siya makakauwi nito? Dala pa naman niya ang kanyang sasakyan at hindi na rin niya kaya mag-drive dahil nahihilo na nga siya. Tinapik-tapik ni Lottie ang sarili niya bago inayos ang sarili. Napasulyap siya sa entrance kung saan isang estrangherong lalaki ang talaga namang nakakuha ng kanyang atensyon. Malakas ang dating nito, matangkad din at talaga namang almost perfect. Hindi lang niya bet ang kaseryosohan nito pero sapat na para maagaw nito ang atensyon ni Lottie. Lalampasan na sana siya nito nang hawakan niya ito sa braso. Napasulyap ito sa kanya ng matigilan. Sa tingin ko, ikaw na yung pinaka-perfect na lalaking kailangan ko. Napasulyap ito sa mga iniinom niya bago bumalik ang tingin sa kanya. Sa tingin ko lasing ka na. Malamig nitong sagot. No, I'm not drunk. Tipsy lang. Kaya ko pa naman don't worry. May gusto lang akong itanong. Tumingkayad siya upang maabot ang labi nito. Matapos ang halik na ginawad niya, nagsalita na siya. Will you be my husband? Gusto mo bang magpakasal sa akin? Walang paligoy-ligoy at diretsahang tanong ni Lottie. Kahibangan itong ginagawa niya pero matanda naman siya para sa desisyon na ito. Alam niya ang tama't mali at ilang beses na rin niya itong pinag-isipan. Kaya walang atrasan ng kahibangan na ito ni Lottie. Sige, sagot nito habang nakatitig sa kanyang mga mata. Seryoso ka ba sa alok mo? Paninigurado pa ng lalaki. I'm 100% sure.
Hinila siya ng lalaki palabas pagkasagot niya. Sandali, may dala kong car. Kahit nalasing, tanda pa rin ni Lottie ang lahat. Ibili na lang natin sa security. Bukas balikan mo na lang. Ihahatid mo na ba ako? Tanong pa niya habang titig na titig sa lalaki. Mamili ka. Sa bahay ko o sa bahay mo? Napaawang ang labi niya, ngunit nakabawi din naman agad. Sa bahay mo na lang. Napalunok siya bago mariing napapikit at napahilamos dahil sa kalokohang pinasok niya. Ito na ba ang gabing maisusuko niya ang kanyang rosas? Nawawala ang kalasingan ni Lottie, ngunit nandoon pa rin ang nahiram niyang tapang sa alak. We're here. Nagpalinga-linga si Lottie sa paligid. Familiar ang lugar sa kanya, lalo na ang bahay ng estrangherong lalaki. Napamura siya ng mahina. Napasulyap naman sa kanya ang lalaki. What's wrong? Sabihin mo kapag nagbago yung isip mo. Wala akong planong makasuhan ng rape. Hindi ko sisirain yung buhay ko sa isang gabi lang. Never again. Kasi kapitbahay lang pala kita. Tumaas ang kilay nito. And so? Oo nga naman, ano bang problema dun? Napairap siya bago pumasok na sa bahay ng lalaki. Hindi ka man lang ba magpapakilala? Napalunok si Lottie nang makitang hinubad nito ang relo nito. Kiel. Kiel is my name. My name is Lottie. Dalian mo na bago pa tuluyang mawala yung hiniram kong tapang sa alak. Utos pa niya kay Kiel. Okay Lottie, let's do it. Inihiga siya ni Kiel sa kama. Sunod-sunod siyang napalunok. You choose Lottie. Fast or slow? Ang boses ni Kiel tila ba nag-aalab din gaya ng nararamdaman nila. Sa una, bagalan mo muna and be gentle cause this is my first time. Napakunot ang noo ni Kiel. Ayos lang ba sa'yo na ibigay sa akin? Oo naman, magiging asawa naman kita, right? Tumango si Kiel sa kanya. Napapikit siya nang simulan siya nitong halikan mula sa tungkil ng kanyang ilong pababa sa kanyang labi hanggang doon sa kanyang tiyan at sa pinakapunteriya nito. Sinimulang alisin ni Kiel ang kanyang mga sagabal. Mariin pang napapapikit si Lottie habang ginagawa nila iyon. Kinabukasan, masakit ang kanyang ulo. Napasulyap siya sa kanyang katabi ngunit wala na si Kiel. Nakita rin niya ang bahid ng dugo na nasa cover ng kama. Kahit masakit ang pagitan ng hita niya, pinilit niyang tumayo upang ligpitin ang nabahida ng dugo. Gising ka na pala. Nanlaki ang mata niya dahil nga sa hubad pa siya nang ito ay pumasok. Ngunit naalala naman niya na kung sisigaw siya, magmumukha na siyang baliw na babae dahil nga may nangyari naman na sa kanila, kaya bakit pa siya magpapabebe? Agad niyang isinuot ang t-shirt ni Kiel na mahaba. Ito ang suot ni Kiel kagabi. Hayaan mo na yung cover na yan. Ipapalaundry ko na lang. Hindi na. Nahiya si Lottie. Ako na mismo maglalaba dito. Ibabalik ko na lang, total. Diyan lang naman sa tapat mo yung bahay ko. Sige na, paalam na. Usap tayo mamaya kapag nakapag-ayos na ako. Salamat sa... Natigilan siya. Bakit nga ba magpapasalamat siya? Natapik niya ang kanyang bibig kapag kinakabahan kung ano-ano ang nasasabi. Trip lang ba ng babaeng yun ng lahat? Ito ang naitanong ni Kiel sa kanyang isipan. Napailing na lamang siya bago hinayaan na itong lumabas. Ngunit nakalimutan pala nito ang bra nito at iba pang sapulot nito kaya naman napailing siya. Hindi ito yung unang beses na may babae siyang nakasiping. Ngunit ito yung unang beses na berahen ang nagalaw niya. Mabuti na lamang at Sabado nang maisipan niyang maglasing kaya naman kahit tinanghali siya ngayon, wala namang pasok. Bukod sa sakit ng ulo, iniinda na rin niya ang kanyang mahapdi at makirot na rosas. Malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Paano niya sisimulan? Paano nila sisimulan ng lahat? Ipapakilala ba muna nila ang isa't isa sa mga family and friends nila upang makilala sila bilang mag-BF at GF? Hindi naman sila maaaring magpakasal na hindi muna naging magjowa. Bukod sa gusto niyang magkaanak, nais rin niyang maging maayos ang setup nila. Nagpa siyang mag-shower upang mas mahimasmasan. Matapos mag-shower, nag-ayos na nga siya. After that, lumabas na siya at kinatok si Kiel. Agad naman siya nitong pinagbuksan. Pinapasok siya at pinaupo muna sa couch. About kagabi, seryoso ako ron. Seryoso din ako. Sagot naman ni Kiel. Good, mabuti naman pala't parehas tayo ng gusto. Ang sakin naman, nais kong magkaanak at nais kong may matawag na sariling pamilya. Kung magkiklik tayo mas magiging maganda. Pero kung hindi naman, mag-focus ako sa pagkakaroon ng anak. Ikaw ba, anong dahilan mo? Hindi agad ito sumagot. Gusto ko lang na may maipakilala sa magulang ko na disenteng babae. I'm a daycare teacher. Walang history ng pagiging failure sa studies at maayos naman ang family ko.
Sakto ka sa gusto ko kaya ikaw ang napili ko. Sa tingin ko magiging magkasundo tayo. Gaya mo ang nais ni Dad, kaya sakto ka sa hinahanap ko. Ang sabi rin ni Kiel. Nagkakaunawaan na nga silang dalawa ni Kiel, kaya naman sakto sila para sa isa't isa. Ipapakilala kita sa mga kaibigan ko at sa family ko. Sige, after that sa family ko naman. Pumayag naman si Lottie. Since magkapit bahay lang sila, mas magiging madali ang lahat para sa kanila. Matapos ang masinsinang pag-uusap nila, parehas silang nag-agree na hindi madaliin ang kasal. Kikilalanin muna nila ang isa't isa at susubukang mamuhay bilang isang couple. Ginawa mo talaga? Lagaga ka. Buti may pumatol sa kabaliwan mo. Sigaw ni Carla. Maganda ako, ano pa bang ikinalulugi niya? Inoffer ko na yung sarili ko at isa pa sa tingin ko naman, worth it tong ginawa ko. Ngayon, hindi na ako makikisana all sa inyo. Mga buwisit kayo. Inirapan niya si Carla. Alam mo, ikaw lang yung babaeng kilala ko na talagang ipinili yung sarili niya na mapapangasawa sa isang gabi lang at isang estranghero pa. Well, it is what it is. Sana lang talaga mabigyan niya ako ng anak at sana mag-click kami para mas maganda, diba? Napailing na lamang sa kanya ang kaibigan niyang si Carla. Hindi naman siya nagtagal dahil may gagawin pa siya. Lunes na bukas, kaya kailangan niya maghanda para sa mga ituturo niya bukas. Pag uwi niya sa bahay, napasulyap muna siya sa bahay ni Kiel. Mukhang walang tao, kaya naman pumasok na siya. May mga info siya na nais malaman mula kay Kiel, ngunit sa ibang araw na lamang siguro. Kinagabihan, pansin ni Lottie na nasa bahay na si Kiel, kaya naman upang may dahilan siyang magpunta sa bahay nito, naghatid siya ng ulam. Nag-doorbell siya at naghintay. Ilang minuto lang, lumabas na si Kiel. Anong kailangan mo? Dinalhan lang kita nitong ulam, sobra kasi yung nailuto ko. Palusot ni Lottie kahit na ang totoo, nais niyang makausap si Kiel. Pumasok ka muna, isasalin ko muna yung ulam na dala mo. Tumango siya bago tahimik na pumasok. Inabot niya ang mangkok na hawak niya kay Kiel. Nga pala, napalingon siya kay Kiel. Masakit pa ba yung pechay mo? Nasamid si Lottie dahil hindi naman niya inaasahan ang biglaang tanong ni Kiel. Nahihiya pa rin naman siya, lalo pa nga't wala ng epekto yung alak na nagpapatapang lang naman sa kanya kagabi. Natitiyak niyang kung hindi siya nakainom, walang panty ang mababaklas kagabi. Oo, medyo ayos naman na. Kaya ko naman yung kirot at hapdi kaya ayos lang. Sa una lang naman siguro to. Mahinahong sagot niya. Sabi nila sa una lang. Wika nito bago nagtungo na sa kusina at iniwan siyang namumula dahil sa kahihiyan. Ito namang cook mo, salamat sa ulam. Welcome, basta pag may sobra ako lagi, magdadala ako dito. Hindi niya matignan ng diretso si Kiel. Nga pala, bago ako umalis, gusto ko lang sabihin na baka pwedeng bukas ng hapon, maaari kang sumama sa akin, makikipag-dinner sana ako sa parents ko. Susubukan ko kung pwede ko ng hapon. Kapag hindi, hintayin mo ko hanggang 7 p.m. Ano bang trabaho mo? Curious na curious talaga si Lottie kanina pa. Engineer, may contract ako at hindi kalayuan dito. Minamadali ko na kaya hindi ko maipapangakong palaging makakasama sa'yo. Pero pipilitin ko since kailangan ko din na dalhin ka sa parents ko. Siguro next week na lang tayo pumunta para wala ka ring pasok. Oo naman, pwede naman. Nagpaalam na siya kay Kiel matapos makipag-usap dito. Hindi pa siya makapagtanong about sa personal life nito. Baka kasi mabigla si Kiel, pero sa tingin ni Lottie, kailangan nilang malaman ng tungkol sa kanilang mga sarili o tungkol sa mga ayaw nila para mas maging komportable sila sa isa't isa. Pabagsak siyang humiga sa kama. Napatitig siya sa kisame bago nagmuni-muni. Tama ba to? Tanong ni Lottie bago nakaltukan ang kanyang noo. Nagtatanong pa kasi siya sa kanyang sarili. Obvious naman na mali yung ideya niya at diskarte niya para lang mangyari ang gusto niya. Pinikit na lamang ni Lottie ang kanyang mata upang matulog. Maaga pa siyang papasok bukas sa trabaho. Ayaw na ayaw ni Lottie ang nahuhuli. Kinabukasan, maaga siyang gumising at nagtimpla muna ng kape. Hindi niya ugali na maghilamos agad. Ilang minuto muna ang kanyang pinalipas, ngunit nagsisipilyo na agad siya dahil talagang maalaga si Lottie sa kanyang ngipin. Lumabas na muna siya. May table and chairs kasi siya sa harap ng bahay dahil nais niyang natatanaw ang labas. May mga halaman din siya na tinatawag niyang mini garden. Mahilig kasi siya sa mga halaman, lalo na sa bulaklak. Natanaw niya ang kotse na tumigil sa tapat ng bahay ni Kiel. May lumabas na lalaki at napasulyap sa kanya. Umiti ito bilang pagbati, kaya ngumiti na rin siya. Weird lang kasi hindi naman niya ito kilala pero palang ngiti. Nakita niyang lumabas si Kiel, napasulyap din si Kiel sa kanya, ngunit hindi ito ngumiti.
Napansin niyang magkamukha ang dalawa, kaya pumasok na sa isipan niya na magkapatid ang mga ito. Gwapo ang kapatid ni Kiel, ngunit para sa kanya, mas gwapo at malakas ang dating ni Kiel. Sino pala yung babae sa kabilang bahay sa katapat mo? Tanong ni Marco. Si Marco ay ang bunso nila. Siya ang paborito ng kanilang ama dahil sa wala itong naging aberya sa pag-aaral at naging masunurin. Kaya ang paghanga ng kanilang ama ay na kay Marco. Ngunit kahit ganoon, wala silang pinag-aawayang magkapatid. Mahal niya ang kanyang kapatid at wala siyang inggit dito kahit pa napaka-unfair ng kanilang daddy. Ayos lang dahil nandiyan naman ang mami nilang pantay ang pagmamahal sa kanila at kahit anong mangyari, hindi siya hinuhusgahan. Tulala ka dyan, tinatanong kita, sino yung babaeng initian ko kanina? She's cute kasi, type ko kasi yung mga ganun. Natatawa pa nitong sabi, napatitig siya kay Marco. She's my girlfriend. Sagot niya na talaga namang ikinagulat ni Marco. Really? Wow, you're so lucky bro. She's my type pa naman. Sayang GF mo na pala. Kapag sinaktan mo lang aagawin ko siya sa'yo. Natatawang sabi ni Marco. Paano mo pala siya nakilala? I can't imagine. Paano mo siya napasagot? I mean bro, sobrang lakas mo naman sa babae. Natatawa pa rin ito. I meet her and then I ask her name. Bro, paano hindi mo makikita? Kapitbahay mo lang. And so, kailan mo balak ipakilala kina mom and dad? Alam mong matagal na naghihintay si dad na may maipakilala ka. May maipakilala na disenteng babae at hindi gaya ni... Pinutol niya si Marco sa kanyang sinasabi. Naalibad ba rin ako sa babaeng yun? Bayaan mo na. Huwag mo nang i-mention. Nasisira lang yung araw ko. Naiinis ako kasi dahil sa kanya, naging magkaaway kayo ni daddy. Kapag nakita ko ulit yung babaeng yun, baka mapatulan ko na. Ikaw talaga, sige na magmaneho ka na't ayokong mahuli tayo. Utos niya kay Marco dahil kotse nito ang gagamitin nila ngayon para bisitahin ang pinapatrabaho niya. Tapos mo na yung design? Kailangan ko na Marco. Chill lang brother. Tapos ko na. Ako pa ba? Maasahan mo ko sa lahat. Kaya nga nag-architect ako para may maasahan ka eh. Nag-architect ka lang kasi naawa ka sa akin. Imbis kasi na doktor, nag-engineer na lang ako. Hindi kumibo si Marco. Sabi na tama ako eh. Napairap si Marco ngunit sa daan pa rin ang focus. Bro, hindi naman ganun ang nangyari. Gusto ko talagang mag-architect no? At isa pa, bakit naman ako maawa sa'yo? Alam kong kaya mo makagraduate kahit na bumagsak ka sa pagdodoktor mo. Nawala na lang sa focus nun. Ang mahalaga naman nabawi mo yung sarili mo. And I'm so proud of you bro. Napangiti si Kiel. Ang mga salita ni Marco ang nakakapagpagaan sa kanya. Kamusta naman pala kayo ni dad? Sakto may papakilala ka na. Malamang magiging maayos na ulit kayo. Sa tingin ko hindi na Marco. Tanggap ko na hindi kami babalik sa dati. Sa'yo siya mas proud, ipagpatuloy mo yan Marco. Huwag mong biguin si dad at ang hahanapin mong babae yung magugustuhan niya. Biling niya pa kay Marco. Pag-uwi pa lang ni Lottie, nag-ayos na siya ng sarili. Hinihintay na lamang niya si Kiel na dumating. Nagliwanag ang mukha niya nang makita ang sasakyan ng kapatid ni Kiel na pumarada sa tapat ng bahay nito. Bumaba si Kiel at napasulyap sa kanya. Ngumiti siya na tinanguan naman ito. Habang ang kapatid naman ito, nakangiti na naman sa kanya, kaya naman ginantihan na lamang niya ito ng ngiti. Pumasok na muna siya sa loob upang isuot ang dress na kanyang napili. Naligo pa lamang kasi siya. Lumabas lamang siya nang narinig ang kotse sa tapat ng kanyang bahay. Matapos mag-ayos, lumipat na siya sa bahay ni Kiel. Nag-doorbell siya at ang kapatid nito ang nag-open ng pinto. Hello Miss Gorgeous. Masigla nitong bati. My name is Marco. Kapatid ako ni... Hindi niya na ito pinatapos. Alam ko na kapatid ka niya. Nagbibihis na ba si Kiel? Oo. Hintayin mo at pababa na rin yun. Natagalan kami, pasensya ka na kung naghintay ka yata. Hindi naman ako naiinip, ayos lang. May dinner kasi kami with my family, so kasama ko siya tonight. Nice to meet you Marco. Ako nga pala yung girlfriend ni Kiel. Oo, nasabi na nga niya. Napasimangot si Marco, ngunit natawa din ito. Tila ba nagjo-joke lang ito. Masaya ako para may GF na siya. Gusto ka na naming makilala nila mami. Sana next week makapunta na kayo. At kapag sinaktan ka ni Kiel, sabihin mo lang sa akin Lottie. Alam mo, mabait ako at masarap magluto. Handa akong saluhin ka kapag sinaktan ka niya. Natawa naman si Lottie dahil natutuwa siya sa pagiging palakausap ni Marco. Sa tingin ko naman matino ang kapatid mo. Kapag hindi siya tumino, babalian ko siya ng daliri sa kamay. Ano bang pinag-uusapan nyo? Seryosong tanong ni Kiel. Wala naman, itong si Marco, nakakatuwa siyang kausap.
Paano ba yan? Mukhang mas bet niya ako kaysa sa'yo. Natawa pa si Marco. Alis na ba kayo? Sige na bro, ako nang bahala magsara dito. Mauna na kayo. Sige, sagot ni Kiel bago lumabas na. Sinundan na lamang niya si Kiel at sumakay na sa kotse. Kiel, kapag ganyan ka sa bahay, iisipin nilang gawa-gawa lang to. Subukan mong maging sweet kahit minsan. Hindi naman nakakabawas sa pagiging lalaki ang pagiging malambing. Hindi ako ganun kaya pasensya ka na. Seryosong sagot nito na hinayaan niya na lamang kaysa naman ma-stress pa siya. Habang nasa biyahe, ayaw mapanisan ni Lottie ng laway kaya siya na lamang ang kumakausap kay Kiel. May naging GF ka na ba bukod sa ngayon? Meron, bakit? Wala lang, mas gusto ko lang na may alam ako sa'yo kahit na kaunti lang. Ako naman may naging jowa pero nung high school pa, then nung college na ako hindi na ako nag-entertain ng iba hanggang sa nagka-work na ako. Ngayon nakakapagsisi pala. Hindi ako interesado sa buhay mo kaya kahit hindi mo ikwento ayos lang naman sa akin. Kumibot ang kanyang sentido. Well ako, interesado akong malaman ng tungkol sa'yo dahil gusto kong alam ko kung anong dapat kong iwasan na ayaw mo o anong dapat gawin ko. Paliwanag niya na ikinabuntong hininga ni Kiel. Napailing na lamang si Lottie bago hinayaan na si Kiel. Pagkadating nila sa bahay ng parents niya ay naglunok-laway muna siya dahil sa kaba. Hahawakan sana niya ang kamay ni Kiel nang ilayo nito kaya naman kumunot ang kanyang noo. Problema mo? Bakit mo hawakan ng kamay ko? At bakit hindi? Pempem ko nga hinawakan mo samantalang ako kamay lang. Magdedire-diretso na sana siya nang hawakan ni Kiel ang kanyang kamay. Oo na, stop saying those words. Kailangan kasi to Kiel para alam mo na mas maging kapani-paniwala. At isa pa gusto ko sa lalaki, may kaunting sweetness tapos maginoo na medyo bastos. Napangiwi si Kiel sa sinabi ni Lottie. Sino ba namang hindi magugulat sa sinasabi niya? Pumasok na tayo Lottie. Ayan na lamang nito bago lumakad. Nagkukwentuhan ng kanyang dalawang kapatid nang makita siya ng mga ito. Napagawi ang tingin nila sa magkahawak na kamay nila ni Kiel. Mama! Mama ang ate! May ka-holding hands! Sigaw ng bunso nila. OMG ate! True ba this? Hala, congrats sa ate ko! Niyakap naman siya ng pangalawa kaya napangiti siya. Hello po, kamusta po? Bati nito kay Kiel. Ayos lang naman. Magalang na sagot ni Kiel. Ikaw po ba yung BF ni ate? OMG, sorry po. Excited lang. Ngayon lang po kasi siya nagdala ng lalaki dito. Kasi naman nakala po namin tatanda na siyang dalaga. Pinanlakihan niya ng mga mata ang kanyang kapatid. Ikaw, napakadaldal mong bata ka. Nasaan na ba si mama at papa? Sinabi ko naman na dito kami magdi-dinner. Nasa kusina. Tinawag na rin ni Bunso kaya hintayin na ninyo dito ate. Tumango na lamang siya bago pinaupo si Kiel sa couch. Ang bunso naman nila, sumulpot bigla kasama na ang kanyang ama't ina. Ayan mama oh, ang pogi ng kasama ni ate, mukhang BF na niya. Agad naman na napatayo si Kiel at nagpakilala. Magandang gabi po, my name is Kiel, boyfriend po ni Lottie. Nilahad ni Kiel ang kamay dito, inabot naman ito ng kanyang ama't ina. Abay mabuti naman at may balak palang mag-BF yung anak ko. Kinikilig pa ang kanyang ina. Maupo muna kayo dyan at inihahanda ko pa yung dinner. Kausapin mo muna yung BF ng anak mo, Pang. Utos ng ina ni Lottie. Sinulyapan muna ni Lottie si Kiel habang nakikipag-usap sa kanyang ama, habang ang dalawang kapatid naman niya sumunod na sa kanyang ina upang tumulong sa paggagayak ng dinner. Sumunod na rin naman siya dahil ayaw naman niyang makaistorbo sa pag-uusap ng dalawa. Pinagchichismisan ba ninyo ko? Tanong niya nang madat nang nag-uusap-usap ang ina niya at ang dalawang kapatid niya. Oo ate, sino pa ba? Sus, ate hello, BF mo bongga. Mukhang bilyonaryo na sobrang lakas pa ng dating. Kaya pala natagalan yung ate kasi yung ipapakilala niya bigatin. Natatawang segunda ng bunso nila. Magtigil na nga kayo at binubuli pa ninyo si Lottie. Alam mo anak, masaya lang kami. Mga pinsan mo tiyahin mo masaya sa binalita ko. Wala na akong anak na magiging matandang dalaga. Tuwang-tuwa ang kanyang ina, napailing na lamang si Lottie. Pero anak, may tanong lang ako. Ang pechay ba nadiligan na? Wala naman anak na masama eh. Nasa tamang edad ka na. Hindi ako magagalit. Gusto ko lang malaman. Bulong pa nito sa kanya. Ma! Inis na sinaway ni Lottie ang kanyang ina. Private na po yun. Sasagot mo pa lang alam kong meron na. Pinisil pa ng ina ang kanyang puwitan. Matapos na mag-dinner, nagpahinga na muna sila.
Alam naman kasi ni Lottie na may trabaho pa bukas si Kiel kaya hindi na sila nagtagal. Dahil matapos lang magpahinga, inaya niya na itong magpaalam. Oh, aalis na kayo? Ang ama ni Lottie ang nagtanong. Mukhang nagkasundo ang dalawa. Tito, sa susunod na araw po babalik kami. Dadalhan ko po kayo ng sinasabi ko na ibibigay ko. Napakunot ang noo ni Lottie, ngunit hindi naman na siya sumabat pa. Sige iho, salamat. Asahan kitang bumalik dito. Bilin pa ng kanyang ama. Ako papa, anak mo ko. Ayaw mo ba akong pabalikin? Natatawang tanong niya. Kahit si Kiel na lang. Wala akong anak na lalaki kaya natutuwa ako sa BF mo. Nakaka-proud ang trabaho niya. Kapag ba pinarenovate namin itong bahay, maasahan ba kita Kiel? Gusto ko kasi sa iyong ipaplano to. Papa naman, nalaman mo lang engineer, gusto mo nang iparenovate tong bahay. Naiiling niyang sabi. Ayos lang po tito, pag-usapan po natin ng mas maayos kapag wala na po kayong mga ginagawa or kapag dumalo po ulit kami dito ni Lottie. Napataas ang kanyang kilay. Kahapon lang kasi sinabi nito na busy ito kaya hindi masyadong makakasama sa kanya. Bakit ngayon bigla itong nagka-time? Pag sa papa niya may time? Ganun ba yun? Nauna na siya sa labas. Hinintay niyang makapagpaalam si Kiel. Pagsakay nito sa kotse, agad niya itong sinamaan ng tingin. Napasulyap naman ito sa kanyang nagtataka. Why? Anong why? Napairap siya. Huwag mong sigahan si papa kasi hindi ka titigilan yan. Alam mo, makukulitan ka lang kay papa. At isa pa busy ka diba? Naisip kong maayos makitungo yung pamilya mo. Lalo na yung papa mo. Natutuwa ako sa kanya kasi nagkakaintindihan kami. May ibibigay din kasi ako sa kanya. Retiradong pulis pala siya. Ngayon alam ko na kung bakit walang gustong manligaw sa'yo. At ano naman, anong kinalaman ng pagiging pulis ni papa? Kasi duwag sila. Makasabi ka naman ng duwag. Nahihiya lang siguro kasi nga istrikto si papa. Ano ba kasing ibibigay mo? At nga pala, about sa renovation, tulungan mo si papa, ako nang bahala sa magagastos. Sana wag mahal yung kontrata mo kasi medyo masakit sa bulsa kasi may pinag-aaral pa ako eh. Pakiusap niya rito. Wag mong isipin yon. Wag isipin ng ano. Napakabait naman kasi nito kung ililibre lang yung renovation at materyales ang gagastusin niya. Mahal din ang kumuha ng engineer kaya nakakahiya yun para sa kanya. Nakakahiya. Kaya sabihin mo na agad para naman mapag-ipunan ko. Para saan pat naging magkasintahan tayo? Napatitig siya kay Kiel na sa pagmamaneho nakatuon ng tingin. Hindi na siya kumibo. Hinayaan na lamang niya at ipinikit na lamang niya ang kanyang mga mata. Pagdating nila sa bahay, agad siyang pinagbuksan ni Kiel ng pinto. Ganito si Kiel, gentleman siya. Siguro nakasanayan na lamang nito. Mukha lang talagang masungit pero mabait naman pala. Totoo ngang huwag ka munang manghusga ng isang tao kasi maraming nadadali sa maling akala. Walang magawa si Lottie. Maaga kasi siyang umuwi dahil nga sa half day lang naman ang pasok ng kanyang mga estudyante. Ngayon ay nakatunga nga lamang siya sa bahay. Si Kiel naman wala pa sa bahay nito. Sa tingin niya, mamaya pa yung uwi nito. Ayain niya kaya si Carla na mag-inom. Wala pa kasi ang isa nilang kaibigan. Nasa abroad na ito, busy sa trabaho. Agad niyang tinawagan si Carla. Punta ka dito. Bakit na naman? Natatawang tanong ni Carla. Tinatamad kasi ako. Mag-inom tayo. Minsan na lang tayo magkita kaya miss na kita. Miss mo na ako? We, ang sabihin mo boring ka lang. Bakit hindi mo lambingin ang soon-to-be husband mo? Pagbibiro pa ni Carla. Oo, boring ako. Pero gusto ko ring makasama ka, no? Oo na girl, wait mo lang ako. At saka gusto ko palang kainuman jowa mo. Kaya hintayin natin siya. Napailing si Lottie. Inaya nga niyang mag-inom para silang dalawa lang. Pero nais pala nitong pati si Kiel. Nais pala nitong makainuman. Makulit pa naman si Carla kaya napabuntong hininga na lamang siya. Ilang oras lang, dumating na si Carla na may dala ng alak. Natatawa ito nang makita siyang nakasimangot. Oh, nandito na ako, nakasimangot ka pa rin. Buwisit ka kasi, sabi ko tayong dalawa lang tapos gusto mo pati si Kiel kainuman natin. Girl, now ko lang makakasalamuha ang jowa mo. Ayaw mo pa, sumbong kita kay... Pinutol niya ang sinasabi ni Carla. Oo na, sige na Carla. Nakakabwisit ka talagang babae ka. Humahalakhak lamang ito. Inaya siya nitong magluto ng magiging pulutan nila. Kaya saktong pag-uwi ni Kiel, tapos na rin silang maggayak ng kanilang pulutan. Napasilip si Carla sa labas bago sumigaw. Hoy, jowa ni Lottie. Oo, ikaw. Carla, ano ba? Saway ni Lottie. Kasama mo kapatid mo? Sige, sama mo na sa inuman. Punta kayo dito. May kaunting kasiyahan kami.
Celebration kasi hindi natatandang dalaga yung kaibigan ko. Humahalakhak pa si Carla habang si Lottie halos magpalamon na sa lupa dahil sa kahihiyan. Nahihiya talaga siya. Tinatablan pa naman siya ng hiya. Kaya lang naman makapal mukha niya dahil sa lasing siya. Sige, punta kami ni bro. Mamaya kapag nakapagpalit na. Sagot naman ni Marco. Hi Lottie. Bati pa nito sa kanya habang kumakaway. Tumango na lamang si Lottie kay Marco. Pagpasok ng mga ito, hinila niya na si Carla sa sala. Ikaw! Hindi siya makapaniwala sa ginawa ni Carla. Napakaano mo Carla? Isipin mo na lang na celebration natin to. Gusto ko makasiguro kung ayos ka lang ba. Kung si Kiel lang magiging asawa mo. Kaibigan kita kaya ayoko mapahamak ka no? Alam ko naman. Kaya lang Carla, choice ko naman to kaya kung mapapahamak ako. Kasalanan ko rin naman. Gusto ko lang talagang maranasan maging isang ina. Gusto ko magkaroon ng pamilya na matatawag. Nais kong ma-experience sa mga na-experience ninyo. Sa sobrang busy ko sa trabaho, nakalimutan kong kailangan ko din palang unahin yung sarili ko. Napangiti siya kay Carla. Paano kung pagsisihan mo ito? Bakit ko naman pagsisisihan ang bagay na ginusto ko? Wala akong pagsisisihan Carla. Sa edad kong to, wala na akong pagsisisihan. Alam ko na ang tama't mali. Paliwanag niya rito. Bakit mo naman sinabing pupunta tayo? Gusto kong magpahinga. Naiinis na tanong ni Kiel habang nakatingin kay Marco na prenting nakaupo. GF mo kaya yung kainuman mo? Arte mo naman bro. Kapag nalasing yun, walang mag-aalalay. Mas mabuting nandoon ka. Tsaka bro, friend niya yung nag-aya. Ayaw mo bang makilala ang kaibigan niya? Naiiling na tanong ni Marco. Hindi pala inom si Lottie. Baka inaya lang ng kaibigan. At isa pa, alam mong hindi rin ako pala inom. Hindi na ako gaya ng dati na malakas mag-inom. May pasok pa tayo bukas Marco. Wala namang masama paminsan-minsan. Sige na bro, punta na tayo. Bahala ka kung ayaw mo basta pupunta ako ron. Natatawang sabi nito bago tumayo na. Sunod ka na lang bro kung gusto mo. Mauna na ako sa'yo. Napairap na lamang si Kiel bago pumasok sa kwarto. Wala siyang oras mag-inom, may mga gagawin pa siya. Siguro'y sasaglit na lamang siya kapag tapos na ang mga ito. Napaupo siya sa kama habang nakapatong sa hita niya ang laptop. Habang inaayos ang plano para sa pagre-renovate ng bahay ng ama ni Lottie, hindi niya maiwasang mapangiti. Natutuwa kasi siya sa ama nito na bilib sa pagiging engineer niya. Hindi man lang niya naranasan ito sa sarili niyang ama. Dahil kung sino pa ang hindi niya kamag-anak, ito pa ang proud at nagtitiwala sa kanyang kakayahan. Ang pinangako nga pala niya sa ama ni Lottie ay ang baril na kanyang mga koleksyon. May license siya para dito, ngunit hindi niya na maasikaso kaya ibibigay na lamang niya sa ama ni Lottie na ikinatuwa talaga nito. Mabilis rin na gumaan ang loob niya rito, lalo pa nga at marami itong nakukwento na talaga namang nakaka-relate siya. Natigilan sa malalim na pag-iisip si Kiel nang may kumatok kaya naman agad siyang nagbukas ng pinto. Lottie, itatanong ko lang sana kung bakit ayaw mong makisali sa amin. Nandun na kasi yung kapatid mong si Marco. Pagod ka siguro sa work no? Pasensya ka na kay Carla kanina, makulit talaga siya. Hayaan mo at magdadahilan na lamang ako sa kanya. Ngumiti si Lottie sa kanya. Ikaw, hindi ka ba pagod sa work? At isa pa, huwag kang maglalasing. May trabaho ka pa bukas. Yun nga yung problema ko. Napakamot si Lottie sa batok. Kasi naman, nakailang bote na sila. Ang lakas palang uminom. Nahihilo na rin ako kaya ko sila tinakasan. Nagdahilan lang ako na iihi kahit ang totoo. Dumiretso ako dito. Pwede kang magstay dito. Pinapasok niya ito. Maupo ka muna. Ipagtitimpla kita ng kape. Napabuntong hininga siya bago akmang lalampasan na si Lottie nang hawakan nito ang lilayan ng damit niya. Napasulyap siya sa dalaga bago nagtanong. Bakit? Mukhang close na talaga kayo ni Papa. Salamat dahil marunong kang makisama. Kiel, wala akong pagsisisihan sa desisyon ko. Sabihin mo lang kung hindi talaga tayo magkiklik. Madali lang naman akong kausap. Gusto ko lang na maranasang maging isang ina kaya sana kahit yun lang maibigay mo sa akin. Hindi maalis ang titig niya kay Lottie. Napababa ang tingin niya sa labi nito. Madahan siyang humarap at pinahiga ito sa kama. Inibabawan niya ito. Sige Lottie, gagawa tayo ng baby. Bulong niya bago mapusok na hinalikan si Lottie hanggang sa lumalim na ito at nauwi sa pag-iisa ng kanilang katawan sa pangalawang pagkakataon. Nagsuot ng saplot si Lottie. Napasulyap siya kay Kiel na busy na sa pag-ayos ng ipapasahod nito sa mga tao. Napangiti siya. Napaka-hardworking talaga nito. Kahit ipapahinga na lang sana, pinagtatrabaho pa.
Baka hinahanap ka na nila. Hindi ka ba babalik doon? 20 minutes ka nang nawawala. Mag-iisip ng mga iyon lalo na si Marco. Hindi ka ba sasama sa akin? Para naman may dahilan ako na sinundo kita kaya ako natagalan. Sinara ni Kiel ang laptop at umalis na sa kama. Let's go! Napangiti si Lottie habang lihim na kinikilig. Hindi siya matiis nito kaya natutuwa siya. Agad siyang sumunod kay Kiel. Hinabol niya ito at hinawakan sa kamay. We need to do this para naman may sweetness ang binibuild nating relasyon. Kinindatan niya pa ito. Pagpasok nila sa bahay, napasulyap sa kanila ang dalawa. Namumula na ang mga ito at mukhang may tama na ng alak. Pinilit ko si Kiel na pumunta dito kaya natagalan. Sorry na, bawi na lang kami. Palusot ni Lottie. We, mukhang bukod sa pamimilit mo may iba pang ginawa eh. Natatawang tanong ni Carla. Inirapan niya ito. Sorry Marco, ayos ka lang ba dito? Sabihin mo lang at baka inaswang ka na nitong kaibigan ko. Nahati pa naman katawan niyan sa gabi. Biro niya bagong umiti kay Marco. Yeah, I'm fine. Mabuti naman at napapayag mo si bro. Buti at may kasama na kaming uminom. Kaya naman yung unang tagay mo bro ay isang puno. Inabot ni Marco ang alak na isang baso kay Kiel. Napangiwi si Lottie dahil matapang pa naman ang iniinom nila. Hati tayo. Bulong niya kay Kiel. Ngunit hindi ito nakinig at tinubos ang isang baso. Napahanga nga siya kasi wala man lang reaksyon si Kiel. Ayos lang yan Lottie kasi dating expert sa inumang kapatid ko. Inakbayan siya ni Marco. Napasulyap sila kay Kiel nang ito ay mag-react. Inalis kasi nito ang kamay ni Marco sa balikat niya at pinausog siya ni Kiel patabi dito. Chill bro, napakasiloso mo naman. Alam ko naman na magiging hipag ko na siya. Marco, she's my girlfriend. Please respect that. Seryoso si Kiel. Oo naman bro. Protective ang BF. Sana all. Inggit na sabi ni Carla. Gusto mo bang chicks Marco? Marami akong kakilala. No thanks Carla. Hindi kasi ako pwedeng mag-GF ng kung sino. Magagalit ang daddy namin. Right bro? Si Kiel lang naman ang malakas ang loob. Napangisi pa si Marco. Sana, kasing lakas ni Kiel ang loob ko. Kaya lang naiinis pa rin ako sa buwisit na babaeng yun. Because of her, naging malayo na sa isa't isa ang dad at si Kiel. Kita ni Lottie na may kinikimkim na sama ng loob si Marco. Tama na yan Marco, lasing ka na. Oo nga, mukhang lasing na siya. Marco, ihahatid ka na namin ni Kiel para makapagpahinga ka na. I'm fine, kaya ko pa naman, don't worry. Nag-open up lang ako kasi gusto ko mabawasan tong sakit kahit papaano. Hindi ka na kasi tayo tulad ng dati bro. Miss na miss ko na yung bonding natin. Napasulyap si Lottie kay Kiel na napatitig lang kay Marco. Gusto niyang hawakan ng kamay ni Kiel ngunit hindi niya alam kung papaano. Pahinga ka na bro, tama na may pasok pa tayo bukas. Nalalayan ni Kiel si Marco. Agad namang sumunod si Lottie upang tulungan si Kiel. Lumabas si Lottie nang maiganan ni Kiel ang kapatid niya sa kama. Nakuyom ni Kiel ang kanyang kamao. Kuya, lumuluha si Marco. Alam niyang seryoso na ito kapag tinatawag na siya nitong kuya at alam niyang pagod na rin itong manimbang sa kanilang mag-ama. Parehas silang mahalaga kay Marco kaya alam niyang hirap na ito. Sana hindi ka galit sa akin kasi ako yung pinagmamalaki ni Daddy. Kuya, sana huwag kang susuko na kuhanin muli yung loob ni Daddy. Huwag mo kaming sukuan pakiusap. Napahagulgol si Marco. Hindi ako galit sa'yo. Naiinggit lang ako kasi pagdating sa akin, napakatigas ng loob ni Daddy. Pakiramdam ko, napakasama akong anak sa paningin niya. Pinaparamdam niya sa akin na failure ako at wala akong magiging pagbabago. Lumuhod na ako sa harapan niya kasi alam ko sa sarili kong nabigo ko kayong lahat nung pinili ko si Hilary at sinundan ito sa ibang bansa. Iniwan ko yung pag-aaral ko para lang sa isang babaeng niloloko lang naman pala ako. Mapait nang umiti si Kiel. Mahal mo pa rin ba siya? Paano si Lottie? She's nice and elegant. Kumpara kay Hilary, mas better si Lottie. Sana lang hindi mo saktan si Lottie. Hindi ko pa masabi kung nakapag-move on na ba talaga ako, pero sinusubukan kong maging better Marco. Kinumutan niya na ang kanyang kapatid, pinatay niya ang ilaw at lumabas na. Nabungaran niya si Lottie na nasa tapat ng pintuan, nasa tingin ni Kiel, narinig nito ang lahat. Kaya ba ang bilis mong pumayag? Hindi lang ba dahil nais mong may maipakilala sa parents mo, kundi dahil nais mong pakiramdaman ng sarili mo kung kaya mong mag-entertain ng ibang babae? In short, rebound lang ako. Big deal ba yun sa atin? Tanong ni Kiel, imbis na sumagot. Sana sinabi mo agad para alam ko kung paano kita. Hindi mapigilan ni Lottie ang luha.
Kaya pala natutuwa ka kay Papa. Ngayon naiintindihan ko na, Kiel. Sorry, hindi ko alam na may dinadala ka palang problema sa pamilya ninyo. Akala talaga ni Kiel sasampalin at sisigawan siya ni Lottie. Inaasahan niya na magagalit ito ngunit hindi dahil isang mahigpit na yakap ang ginawad nito sa kanya. Bilang panganay, naiintindihan kita, Kiel. Dumating din ako sa point na hindi ko na alam kung anong gagawin. Nawalan rin ang desisyon ng buhay ko pero ito na tayo. Kinaya natin, Kiel. Kaya alam ko na kakayanin mo din na tuluyang makalimutan si Hilary. Simula ngayon, tutulungan kitang kalimutan siya. Gagawin ko lahat para mabura na sa isipan mo yung babaeng dumurog at sumira sa'yo. Ngilang naramdaman ni Kiel na may karamay pa rin pala siya. Kaya naman lihim na umagos ang kanyang luha dahil hindi na talaga niya kaya. Shh, it's fine. Umiyak ka lang, Kiel. Nandito lang ako. Hindi ko ipagsasabi na umiyak ka kaya hindi mababawasan ng pogi points mo. Biro pa ni Lottie na ikinangiti niya. Dahil sa nalaman ni Lottie, mas naging maingat siya sa pagtrato kay Kiel. Hindi niya ito binibiro ng mga nakaka-offend at related sa problema nito. Laging motivation na lang sinasabi niya upang gumaan palagi ang pakiramdam nito since alam niya na may mabigat itong pinagdaraanan. Dumating na ang weekend kung saan ipapakilala na siya nito sa parents nito. Hindi naman siya kinakabahan, natural lang siyang kumilos. Si Marco pala, kamusta naman kayo? Wala bang naging problema sa inyo? Tanong niya dahil ilang araw pala niyang nakaligtaan na itanong ito. Hindi naman kami nag-away. Naiinggit ako sa kanya pero hindi ako nagtatanim ng sama ng loob. Sagot naman ni Kiel. Tumango naman siya bago sumagot. Good, yan ang tunay na brothers. Nga pala si Papa, tinatanong ka na kung kailan ka daw makakadalaw. Alam mo ko nagtatampo na kasi madalas na ikaw ang tinatanong imbis na ako. Natatawa niyang sabi. Natawa din naman si Kiel. Pwede namang bukas sumaglit tayo. May gagawin ka pa bukas? Sunday naman eh. Sorry, nakapangako na kasi ako sa co-teachers ko na sasama ako sa kanilang mag-lab. Minsan lang sila mag-aya. Ayoko namang tanggihan. Hindi naman ako maglalasing so don't worry. Bakit ngayon mo lang sinabi na may nag-aaya sa iyong mag-lab? Kailangan ba sa club? Sa bahay mo na lang kaya ayain? Sorry, kasi naman sila yung nag-set kaya wala akong magagawa. Saglit lang ako kaya payagan mo na ako. May lalaki bang kasama? At kailan pa naging matanong si Kiel? Napasulyap siya dito na busy pa rin sa pagmamaneho. May isang lalaki na co-teacher naman namin. Gusto mo bang sabihin ko to sa papa mo? Banta ni Kiel na ikinairap ni Lottie. Kainis? Bulong niya sa sarili. Sige na, papayag ako. Basta may oras yung uwi mo. Kailangan saktong 10 PM. Nasa bahay ka na. I-check ko kung nakagarahe na ba yung kotse mo. At kung nakauwi ka na, kapag sumuway ka sa bilin ko kahit 10 oras ng gabi, tatawagan ko si Tito para mapagsabihan ka. Parang hindi ka naman nagna-nightclub. Reklamo pa ni Lottie. Palagi ba ako nasa club? Nakita mo ba ako nag-club pa ulit? Last na punta ko sa club nung nag-meet tayo. Kaya wag mo kong paandaran, Lottie. I'm doing this for your safety. Cargo na kita dahil malaki yung tiwala sa akin ni Tito. Binilin ka niya sa akin kaya wala kang magagawa kundi ang sumunod. At isa pa, akala ko ba magiging asawa mo ko? Bakit ngayon pa lang nag-uumpisa na tayo ipasaway ka? Ayaw ko sa pasaway na asawa kaya kung gusto mo ko maging asawa, abay umayos ka. Napasimangot si Lottie. Tila ba mas naging mahigpit na si Kiel sa kanya? Hindi na bale, naramdaman niyang may pag-asang ma-inlove sila sa isa't isa. Dahil para kay Lottie, kapag nagpapakita ng care ang isang tao sa kanya, iniisip niya na mahalaga siya sa taong yun. Kaya naman ang ginawa ni Kiel ay talaga namang nakakapagpakilig sa kanya. Hawak kamay sila ni Kiel nang pumasok sa loob. Sinalubong sila ng isang eleganteng babae kahit pa may edad na ito. Sa tingin niya, ito na ang ina ni Kiel. Sa asta nito masasabi niyang mabait ito at hindi masungit. Maliwalas kasi ang mukha nito at matamis ang ngiti. Masaya ako na pasyal ka, anak. Nakipagbeso ito kay Kiel. Hello, nice to meet you, Iha. Kamusta po? Nakipagbeso din ito sa kanya. Mabuti naman, Iha. Thanks for asking. Ma'am, this is Lottie, my girlfriend. Nakangiti pa rin ang ina ni Kiel. Inakbayan siya nito. I'm so happy mga anak. Halina kayo sa dining area at nakahanda na ang pagkain. Ang ama mo, Kiel, naghihintay din sa dining. Napasulyap si Lottie kay Kiel. Nais niyang malaman kung ayos lang ba ito. Ngunit ngumiti ito kaya napanatag na ang loob niya. Napasulyap si Lottie sa lalaki na kaupo sa table at hindi man lang tumayo nang sila ay makita.
Patuloy lamang ito sa pagkain at para bang hangin lamang si Kiel nang lumapit ito para sana bumati. Don't mind him, iha. Maupo ka na. Istrikto kasi talaga yung ama ni Kiel at Marco. I'm sure na-meet mo na si Marco. Yes po, lagi siyang nasa bahay ni Kiel. Mabilis naman niyang sagot. So anong ginagawa ni Marco sa bahay ni Kiel? Don't tell me, natututo na si Marco ng kalokohan. Hindi na ako magugulat kapag nangyari yon. May bisita, honey. Alisin mo naman yung negative vibes. Pakiusap ng ina ni Kiel. Sa tingin ko po mali yung iniisip mo, sir. Hindi na napigilan ni Lottie na magsalita para kay Kiel. Si Kiel mabuting tao po siya at mabuting kapatid kay Marco. Excellent silang parehas sa trabaho nila. Alam ko po yon dahil palagi naman kami magkakasama. Kapitbahay lang naman po ako ni Kiel. Boyfriend mo si Kiel? Ito ang naging tanong ng ama nito. Opo, matapang niyang sagot bago hinawakan ng kamay ni Kiel. Kaya naman pala nasasabi mo yan, iha. Well, alam mo na ba yung history niya? I don't think so. Hindi ko po sinasabi to dahil lang GF po ako ng anak ninyo. Sinasabi ko to kasi ganun ko po siyang nakilala. Hindi naman natin maaaring husgahan yung isang tao dahil lang sa mga past mistakes niya. Hindi yun makatarungan para sa isang tao na pinipilit ayusin ang sarili niya, na pinipilit namang sirain ng iba. At ang mas masakit doon ay ng mismong kadugo niya. Pinisil ni Kiel ang kanyang kamay, ngunit mahina lang naman. Nais lang nitong sawayin siya. I got this, bulong niya kay Kiel. Nakikita kong matapang at may paninindigan ka. Ano bang trabaho mo? Honey, hindi ba parang ang rude kong yan agad ang itinatanong mo? Nahihiya ang ina ni Kiel. It's fine po, ayos lang po sa akin. Gusto ko pong sagutin ang mga tanong niya. Ibinaba ni Lottie ang hawak niyang spoon. Hindi naman po ako galing sa mayamang pamilya kung ikukumpara po sa inyo. Blessed lang po siguro. I'm a daycare teacher, sir. Teacher? Wow, that's nice. So you love children? Ang ina ni Kiel ang nagtanong. May mga pamangkin din ako mga teachers. Napangiti si Lottie dahil mukhang okay na siya sa ama ni Kiel. Hindi mo naman ako kailangan ipagtanggol kay dad. Napasulyap si Lottie kay Kiel, nakakasakay lang sa kotse. Kung iniisip mo na ginawa ko yun dahil sa naawa ko sa'yo, mali ka, Kiel, kasi totoo lang yung sinabi ko. Ganon kitang nakilala, kaya hindi magbabago yung mga sinabi ko tungkol sa'yo. Salamat. You made my day, Lottie. You always made my day. Hinaplos ni Kiel ang kanyang muka at hinagkan siya sa labi. Uwi na ba tayo o pasyal pa tayo? Hindi agad siya nakasagot dahil sa biglang pamumula niya dahil sa kilig. Kasi naman, bigla na lang humahalik si Kiel, hindi man lang niya napaghandaan. Ibig bang sabihin nito, may gusto na si Kiel sa kanya? May nararamdaman na ba ito sa kanya? Hindi mapakali ang isipan ni Lottie. Lottie, I'm asking you. Pag-uulit ni Kiel, kaya naman bumalik na ang diwa niya. Sige, pasyal muna tayo, Kiel. Gusto ko nga yun. Ngumiti siya bago tinuon sa harapan ang kanyang pansin. Gusto niyang sumabog sa kilig sa totoo lang. Alam kong kinikilig ka kaya wag mong itago. Napaka-cute mo kapag namumula ka. Ha? Hindi Hindi ako namumula, no? Tanggi niya bago tinapik-tapik ang mukha niya. Namasyal na muna sila ni Kiel kung saan-saan sila nakarating at madami rin silang naging litrato. Napakasaya sa pakiramdam na nagkakamabutihan na sila ni Kiel. Hindi makapaniwala si Lottie na maaaring maging successful ang ginawa niya. Mukhang unti-unti nang nabubura niya si Hilary sa isipan ni Kiel. Matapos ang pamamasyal nila, dumiretso na sila ng uwi. Ngunit pagtapat ni Kiel sa bahay nito, napansin nilang may babaeng nakatayo sa labas ng gate. Ako nang magtatanong, siya na ang lumabas upang alamin kung sino ang babae. May maitutulong ba ako? Tanong niya sa babae. Sumulyap ito sa kanya bago sumagot. Dito ba nakatira si Kiel? Napakunot ang noo niya. Oo, bakit? Sino ka ba? Pakisabi naman na hinahanap ko siya. May name is Hilary. Ginabi na ako kakahintay sa kanya. Nakita ni Lottie na pababa na si Kiel. Napabuntong hininga siya bago nilapitan si Kiel. Si Hilary, she's back. Bakit daw nasa tapat siya ng pamamahay ko? Hinihintay ka daw. Napangisi si Kiel bago lumakad upang lapitan si Hilary. What are you doing here? Sinong nagsabi sa'yo ng address ko? Umalis ka na bago pa ako tumawag ng pulis. Kiel, I'm so sorry. Luhaan si Hilary bago nito niyakap si Kiel. Sa totoo lang, may selos na namuo sa puso ni Lottie, ngunit pinilit niyang masdan lamang ang dalawa. Bumalik na tayo sa dati. Hindi na ulit kita pagpipiliin, Kiel. Uunawain na kita't hindi ko nahanapin sa iba yung pagkukulang mo. Sandali nga.
Sumabat si Lottie dahil hindi niya na matiis. Ang kapal naman yata ng mukha mong magpakita at biglang magsorry. Sa tingin mo, kaya ng sorry ang lahat? Hindi hihinto ang mundo ni Kiel sa'yo kaya tigilan mo na siya. Naka-move on na siya. Totoo ba, Kiel? Totoo bang hindi mo na ako mahal? Tumitig si Lottie kay Kiel. Tingin mo na matapos ng ginawa mo, mahal pa din kita? Sapat na sa akin ang pangiiwan mo para kalimutan ko lahat. Hilary, iniwan ko lahat para sa'yo. Pero anong ginawa mo? Niloko mo lang ako. Kaya ngayon wala ka nang babalikan, Hilary. Hinawakan na ni Kiel ang kamay ni Lottie at pumasok na sila sa loob ng bahay nito. Sobrang bilis ng tibok ng puso ni Lottie. Hindi niya maipaliwanag pero napakasaya niya dahil akala niya mahal pa rin ni Kiel si Hilary at akala niya tatanggapin pa din ito ni Kiel. Bakit ganyan kang makatingin sa akin? Tanong ni Kiel habang nag-aalis ito ng sapatos. Ewan ko, natutuwa lang talaga ako tonight. Sobrang happy ko na okay ka na, Kiel. Tagal na akong okay, Lottie. May mga bagay lang na nalilito ko nung una, kaya mukha akong hindi maayos. But because of you, lahat yun ay nalampasan ko. Ngayon napakalinaw na ng lahat sa akin. Pinapasaya mo ba ako kasi ayaw mo ko masaktan? Kasi magagalit si Papa sa'yo? Kiel, sabihin mo yung totoo ba? Mas magandang malaman yung katotohanan kaysa paniwalain sa kasinungalingan. Always remember that, Kiel. Kung ano-ano na naman ang iniisip mo, stop overthinking, Lottie. Dito ka muna, magtitimpla lang ako ng kape. Ngunit bago pa makalis si Kiel, niyakap niya na ito. Ayaw niyang mahiwalay kay Kiel sa mga oras na to, kaya kapit tuko siya. Hindi na siya nahihiya na ipakita yung totoong nararamdaman niya. Para kang bata, natatawang bulong ni Kiel. Ayos lang, in short, I am your baby. Kulang ka lang sa kape. Bumitaw si Lottie sa pagkakayakap sa kanya, kaya naman napakunot ang noo ni Kiel. Pumunta siya sa harapan ni Kiel at nagpakarga na parang bata. Pasaway ka talaga. Cuddle tayo. Bulong niya na ikinatawa ni Kiel. Kinarga na lamang siya nito papunta hanggang sa kusina. Inupo siya ni Kiel sa lamesa habang nakatitig ito sa kanya. Hinagkan siya ni Kiel. Huwag kang mawawala, Lottie. Ikaw ang dahilan kung bakit ako masaya. At kung bakit nakakaya ko kahit pa hindi pa rin kami ayos ni Daddy. Pinisil niya ang ilong ni Kiel at dinikit ang ilong niya sa ilong nito. Nawawala lang ako kapag ginusto mo. Wala naman kasi akong karapatan sa'yo. Sa totoo lang wala tayong label. Eh bakit hindi natin lagyan ng label? Bakit ba hindi na lang natin tutuhanin? At oo, nakangiti si Kiel. Gumana yung gayuma mo at ang mga magic words mo sa akin. Ngayong gusto na kita, hindi ka na maaaring mawala pa sa akin, Lottie. Ipagdaramot na kita kahit na kanino. Hindi alam ni Lottie ang sasagot niya. Confession ba to? Hindi ko inaasahan na pinutol ni Kiel ang kanyang sinasabi. Espesyal kang babae. Sino bang hindi mahuhumaling sa'yo, Lottie? Napaka-positibo mo at iba yung tingin mo sa buhay. Sa mga desisyon mo, kitang-kita ko yung paninindigan mo. Kaya naman mas lalo mo ko napahanga. Araw-araw, nag-iiba yung tingin ko sa'yo. Mula sa babaeng akala ko nahihibang na dahil malakas yung trip niya sa buhay hanggang sa babaeng hindi ko na kayang mawala pa kasi mahal ko na siya. Bakit mo ba ako pinapaiyak? Hindi mapigilan ni Lottie ang kanyang luha. Ganito pala yung feeling na yun. Dati nakikisana o lang ako. Ngayon nararanasan ko na, Kiel. Takot na takot talaga ako sa totoo lang kasi akala ko hindi magkiklik ang ginawa natin. Nag-iisip na ako ng backup plan. At sinabi ko sa sarili ko na kahit anong kalabasan, tatanggapin ko kasi kabaliwan ko naman to eh. Niyakap siya ni Kiel. Ngayong totoo na, Lottie, kaya wala ka nang dapat ikatakot. Hulaan ko bakit ka masaya. Natatawa pa si Carla. Kanina pa kasi siya nakangiti at hindi naman niya ito maitago. Nasa flower shop siya ni Carla at talaga namang atat na siyang ichika ang naganap na aminan sa pagitan nila ni Kiel. Bagong dilig ka, no? Nadiligan sa gabi, nadiligan sa umaga. Ibang klase taga-dilig ng rosas mo. Fresh pa sa binibenta ko. Loka? Natawa na rin si Lottie. Hindi naman dahil sa dilig-dilig na sinasabi mo. Masaya ako kasi alam kong hindi sumabla yung naging wish ko na maranasan ng nararanasan ninyo. Hindi naman kasi palaging kayo lang, no? Sabi ko na nga ba't darating na yung araw na to. Ang araw na mararanasan kong mahalin ako, alagaan at diligan gaya nga ng sinasabi mo, Carla. Bakit? Anong ganap? As in, umami na siya na gusto ka niya? Paano? Natutuwa si Carla para sa kanya, ngunit naku-curious din ito. Si Hilary kasi yung ex ni Kiel na naging dahilan ng pagkakasira nilang mag-ama at naging dahilan ng pagbagsak niya sa pagdodoktor. Ay bumalik na, Carla.
Alam mo sa totoo lang, natatakot ako nung una. Kasi akala ko si Hilary pa rin ang nasa puso niya. So sabi ko sa isipan ko kapag si Hilary pa rin, ako na yung aalis. Hayaan ko na silang magkaayos. Ngunit napakabait ni Cupido sa akin. Kasi nga, pinana niya yung puso ni Kiel na sa akin lang titibok kahit pa dumating yung dati. Paliwanag ni Lottie. Girl, kaya nga dating kasintahan o kinabaliwan kasi dati na. She's the past and you're the present. Malaki laban mo girl. Huwag kang kabahan sa babaeng impokrita na yun. At isa pa, mahiya naman siya kasi iniwan niya si Kiel tapos babalik siya na parang walang nangyari. Lukarit. Naiinis si Carla. Kapag ako nakaharap ng babaeng yun, naku, never niyang makakausap o mahahawakan ng taong mahal ko. Napangiti si Lottie. May tiwala naman ako kay Kiel. Kita ko sa mata niya na wala na talaga siyang pagmamahal kay Hilary dahil ako na yung mahal niya. Matapos ang usapan nila, umuwi na si Lottie. Wala kasing pasok ngayon dahil Sabado na. Si Kiel ay alam niyang may trabaho pa rin kahit Sabado dahil sa minamadali na nito ang proyekto upang mas madalas na ang bonding nilang dalawa. Naisipan niyang tawagan si Kiel upang itanong kung kumain na ba ito kasi kung hindi pa, nais niya itong dalhan ng pagkain. Ngunit hindi sumasagot si Kiel kaya naman si Marco ang naisipan niyang tawagan since magkasama lang naman ang dalawa. Sumagot si Marco. Umalis si Kiel kanina pa. Ang tagal ngang bumalik Akala ko naman kasama mo na. Usually kasi kapag umaalis yun, ikaw yung kasama kapag matagal. Pero galing ako kay Carla at wala naman ako natanggap na tawag o text kung pupuntahan ba niya ako. Siguro may inaasikasong iba? Hindi ko sure Lottie kasi si boss hinahanap na rin siya May pag-uusapan yata sana sila about dito sa project pero hindi na raw matawagan. Ganun ba? Sige, salamat na lang Marco. Paki-message na lang ako kung nandyan na siya Biling niya bago napabuntong hininga. Nasa naman kaya si Kiel? Gusto pa naman niyang itong mabisita sa trabaho nito. Nandito na ako. Ano bang gusto mo? Kiel? Kiel, wala ka na bang planong? Hindi niya pinatapos si Hilary dahil itinulak niya ito palayo sa kanya. Hindi ako pumunta dito para makipagbalikan sa'yo. Pumunta ako dito dahil gusto kong malaman mo na maayos na ako at may mahal na akong iba. Gusto kong ito na yung huling pagkikita natin Hilary. Kahit anong paliwanag o gawin mo, hindi na magbabago. Tapos na tayo. Simula nung araw na nakita kitang kahalikan ng sinasabi mo lagi sa akin na kaibigan mo lang. Since that day, pinangako ko na wala ka nang babalikan. Napag-isip ko na rin na tama si Daddy na isa kang banta sa buhay ko. Sinira mo lang ako Hilary at ang taong bumuo muli sa akin ay ang babaeng nakita mong kasama ko. She's my everything. Mahal na mahal ko yung babaeng yun. Pero sandali lang naman Kiel, kaya ko lang naman ginawa yun kasi nawawalan na ako ng gana sa relasyon natin. Sumama ka nga sa akin pero nasa Pilipinas pa rin naman yung isip mo. Pinili mo nga ako pero sila pa rin naman yung iniisip mo. So paano naman ako? Anong gusto mong maramdaman ko? Tingin mo magiging masaya ako na pinili mo ko kung ganun lang din naman ang ipapakita mo? Pamilya ko't kinabukasan ko yung iniwan ko para sa'yo Hilary. At unang-una, hindi mo hihingi ng bagay na alam mong mahihirapan ako. But because of your selfishness, pinapili mo ko dahil lang sa mababaw mong dahilan, dahil lang sa nais mong sa Canada tayo manirahan. Ilang beses akong humiling sa'yo na unawain mo ko, na after lang ng studies ko, ako mismo ang magdadala sa'yo sa Canada. Alam kong mali nga ako pero nandito na ako Kiel. Ayusin ko lahat ng maling desisyon ko. Bumalik ka na Kiel, hindi pa naman kayo kasal. Pagak siyang tumawa bago marahas na umiling. Tingin mo napakadali lang ng lahat no? Hilary, tapos na tayo. Leave me alone. Pakakasalan ko yung taong mahal ko. Habang nagluluto ng tanghalian si Lottie, nag-ring ang kanyang cellphone. Nakita niyang si Carla ang tumatawag kaya naman agad niya itong sinagot. Gaga, si Kiel at si Hitad girl magkasama. Gusto mo isend ko sa iyo ang litrato? OMG girl, niyakap ni ating Hitad si... Nanginginig ang kamay ni Lottie habang pinipilit na ikalma ang kanyang sarili. Text me the address, pupuntahan ko sila. Maging ang boses ni Lottie nanginginig. Agad na binaba ni Lottie ang tawag. Pinatay niya ang apoy sa stove bago dire-diretsong lumabas. Hindi na nga niya naisara ang bahay sa pagmamadali niya. Nais magwala ni Lottie, ngunit nais pa rin niyang maintindihan kung bakit inilihim ni Kiel ang bagay na ito. Bakit ayaw nitong malaman niya na nakipagkita ito kay Hilary? Maiintindihan naman niya kung tungkol ito sa closure. Hindi naman makitid ang utak niya. Ayaw lang niya na inililihim pa ni Kiel sa kanya na para bang wala siyang karapatan na malaman. Nakarating naman si Lottie sa lugar na tinext ni Carla.
Hindi naman kasi ito kalayuan sa bahay nila kaya naman agad niya itong napuntahan. Kita niya na luhaan si Hilary habang si Kiel walang emosyong nakatitig dito. Nandito ka pala. Pinilit ni Lottie na hindi ipahalata ang namuong selos sa puso niya. Lottie? Nilapitan siya ni Kiel at mga hawakan nang tabigin niya ang kamay nito. Mali ka nang iniisip, Lottie. Ikaw ang mali, Kiel. Hindi naman yun ang iniisip ko. Ang nasa isipan ko ay kung bakit kailangan mong ilihim pa sa akin ang pakikipagkita mo kay Hilary. Bumaling siya kay Hilary, ngunit kalmado pa rin naman si Lottie. Ayaw naman kasi niyang maging palengkera. At ikaw naman, hindi ka ba talaga titigil, Hilary? Masaya na kami't hindi ka na niya mahal. Sana naman sa tanda mong yan, alam mo na ang salitang hindi ka na mahal. Sa mga ginawa mo sa kanya, tingin mo ikaw pa rin? Mahiya ka naman. Sa tingin ko mahal pa niya ako. Sa tingin ko, may pag-asa pa kami kaya manahimik ka. Malakas na sigaw sa kanya ni Hilary. Ikaw ang manahimik dahil ginugulo mo lang kami. Masaya na kami ni Kiel at hindi mo kami magagawang mapaghiwalay, Hilary. Mariing wika ni Lottie bago tumalikod. Pagbibigyan kitang kausapin siya, Kiel, sa huling pagkakataon. Ngunit mag-uusap pa rin tayo at kapag naulit muli yung paglilihim mo sa akin, asahan mong tapos na tayo. Sumakay na muli siya sa kotse at nagmaneho na pauwi. Sa bahay na lamang niya hihintayin si Kiel upang mas makapag-usap sila ng maayos. Ayaw niyang magdrama sa public dahil iyon ang ugali ni Lottie. Hinintay niya si Kiel sa mismong bahay nito. Prente siyang nakaupo habang nagmumuni-muni. Bumalik lamang ang diwa niya nang makita niya si Kiel na pumasok. Napatitig ito sa kanya at agad na nagsalita. Kanina ka pa? Ano sa tingin mo, Kiel? Nag-extend ba yung pag-uusap ninyo? Anong napag-usapan? Gusto mo bang i-share sa akin? Sunod-sunod ang tanong ni Lottie. Silos na silos talaga siya. Ayaw lang niyang magmukhang immature. Pasensya ka na ilihim ko sa'yo. Tinabihan siya nito't niyakap. Ayoko lang na pati ikaw. Madami pa sa sakit ng ulo ko. Kaya naman minabuti kung ako na lamang ang tatapos para tumigil na si Hilary. Maniwala ko o sa hindi. Sinasabi ko lahat-lahat. Ikaw lang ang mahal ko, Lottie. At ikaw lang ang nais kong pakasalan. Binubola mo lang ako kasi may kasalanan ka. Paano na lang pala kung makitid din yung utak ko? E di sana tumakbo na ako palayo sa'yo sa pag-aakalang siya pa rin ang mahal mo. Gagawin mo yun? Iiwan mo ko? Napasimangot si Kiel. Kung makikita kong mahal mo pa rin siya, bakit hindi? Ayokong maging option lang at ayokong rebound ako, Kiel. Mas gusto kong tumandang dalaga kaysa maging panakip butas at kahit pa masakit sa akin yan, tatanggapin ko na mahal mo pa rin siya. Naiinis na ako, Lottie. Hindi ko nga siya mahal, ikaw ang mahal ko at ikaw ang pakakasalan ko. Niyakap siya ni Kiel at isinubsob ang mukha nito sa kanyang leeg. Nauwi naman sa labing-labing ang pag-uusap nila. Ngayon talagang kampante na si Lottie na siya lamang ang babaeng mahal ni Kiel. Mabuti na lamang talaga, hindi umira lang pagiging immature niya. Ayaw naman kasi niya na magtatalo sila ni Kiel. Nais ni Lottie na si Kiel mismo ang magsasabi sa kanya bago siya mag-react. May tiwala siya sa taong mahal niya, ngunit ang pagiging makasarili nito sa problema ang pinakaayaw niya. Nasasaktan siya kapag naglilihim si Kiel. Sa ngayon ay ayos naman na sila't napag-usapan na nila na walang maglilihim pa ulit upang hindi na ito pagmulan ng away. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Dito na pala siya natulog sa bahay ni Kiel. Gumising lamang siya ng umaga dahil may pasok siya. Mamaya rin ang nakaset na party sana nila ng mga co-teachers niya, ngunit mukhang hindi na nga siya talaga makakapunta kasi naman ayaw ni Lottie na mapainom siya at may hindi pa magandang mangyari. Pinayagan naman na siya ni Kiel, ngunit si Lottie na ang umayaw, kaya naman maaga na lang siyang gumising upang maggayak sa pagpasok sa trabaho. Ipinagluto na rin niya si Kiel ng almusal. Gising na, breakfast is ready. Hinagka niya sa noo si Kiel. Ngumiti naman ito't nag-inat. Salamat, sige na, susunod na ako. Sagot nito na nakapikit pa rin. Natawa na lamang siya bago bumaba muli sa dining. Hinintay niya si Kiel na bumaba at nang masilayan niya ito, agad silang nagkangitian. Hinagkan muna siya nito sa labi bago tumabi sa kanya. Makakasanayan ko na to. Bulong pa ni Kiel bago nagsimulang kumain. Lagi kitang ipagluluto, kaya ayos lang na makasanayan mo. Natutuwang sagot niya habang masayang pinagmamasdan na kumakain si Kiel. Busog na siya basta makitang kumakain ito. Hindi niya maalis ang tingin niya sa kanyang kasintahang si Kiel, kaya naman nakatingin na rin ito sa kanya. Kung ice cream lang ako, baka kanina pa ako natunaw. Kasi naman habang tumatagal, lalo kang pogi sa paningin ko.
kain lang ng kain. Utos pa niya bago nilagyan ng plato ni Kiel. Ngunit ilang minuto pa, bigla na lamang siyang napatakbo sa lababot na duwal. What happened? Labis na nag-aalala si Kiel. Iwan ko, bigla na lang ako naduwal. Baka naman may nararamdaman ka. Gusto mong samahan kita sa hospital? Huwag ka na lamang munang pumasok, magpatingin ka na. Naduwal lang naman ako, huwag ka na mag-alala pa. Sige na, kumain ka na at ayos lang naman ako. No, sasamahan kita sa hospital sa ayaw at sa gusto mo. Mamaya may sakit ka, hindi mo pa pinapatingin. Baka mas lumala pa. Naiinis na sabi ni Kiel habang napapailing. Hindi ka bawasan ng pagpunta sa hospital, kaya makinig ka na sa akin. Magagalit ako kapag nagpumilit ka na ayaw mo. Napabuntong hininga na lamang si Lottie bago tumango kay Kiel. Oo na nga, makikinig na ako. Huwag ka nang manermon. Magte-text na lamang ako sa co-teachers ko. Ngayon may dahilan na ako para hindi talaga makapunta sa party. Natatawa niya pang sabi. Hindi talaga pinayagan ni Kiel si Lottie na pumasok at maging siya nagpaalam na hindi makakapasok kaya si Marco na muna ang bahala. Habang nagmamaneho si Kiel patungo sa hospital, napapangiti siya dahil sa pagiging masunuri ni Lottie. Wala din itong imik habang naglalaro ng games sa cellphone. Napasulyap ito sa kanya. Bakit malawak ang ngiti mo dyan? Wala. I'm just happy na maayos pa rin tayo kahit pa naglihim ako about Hilary. Naisip ko lang na kung ngayon pa lang napaka-understanding mo na. Ano pa kaya kapag kasal na tayo? Napaawang ang labi nito. Pinobola mo naman ako eh. Ang aga pinapakilig mo ko. Kilig na kilig naman si Lottie. Malabong bulahin ko yung taong mahal ko. Kinindatan niya pa ito. Napahagik-gik si Lottie bago kinapa ang phone niya sa kanyang bulsa. Pahiram ang phone, maglalaro lang ako. Pangalan mo yung password niyan. Nakangiting sabi niya. Wala akong masyadong laro kasi hindi naman ako mahilig. Isa lang application ko. Chess lang ang game dyan sa phone. It's fine, marunong naman ako mag-chess kahit paano. Sagot nito bago nagsimulang magkalikot sa kanyang cellphone. Nagugutom ako, Kiel. Gusto kong dumaan sa drive-thru ng McDo. Sure, mabilis niyang sagot. Sakto naman kasi na may nadaanan silang McDo. Matapos ang pagdaan sa drive-thru, nakarating na sila sa hospital. Kumakain pa si Lottie nang pumasok sila. Hawak niya ang kamay nito habang hinahanap ang doktor na kilala niya at pinagkakatiwalaan. Sir Kiel, hindi ako magpapatingin doktora. Tong fiancé ko ang magpapatingin dahil naduwal siya kaninang umaga. Iniisip kong baka may dahilan yon kaya dito ko na siya pinapunta. Paliwanag ni Kiel sa doktora. Sandali nga, fiancé mo na. Hindi pinatapos ni Kiel si Lottie. Maupo ka na muna, si doktora nang bahala sa'yo. Tumango naman si Lottie, ngunit napansin niyang natatakot at kinakabahan nito kaya agad niyang hinawakan ng kamay nito. Shh, mabait si Doc at isa pa, sisiguraduhin lang naman natin kung wala kang sakit. Ayoko magkasakit ka. Gusto ko safe ka, okay? Huwag kang mag-overthink, nandito lang naman ako. Hinagka niya ang noo ni Lottie. Napansin niyang may sauce pa ang gilid ng labi nito kaya agad niya yung pinahid. Naging kampante naman si Lottie dahil nakikita pa rin siya nito. Ilang sandali pa, nag-abot ng piti ang doktora kay Lottie. Magpiti ka muna, ma'am. Nakangiti ang doktora. Hindi makapaniwala si Kiel dahil hindi sumagi sa isipan niya ang bagay na iyon. Wala talaga sa isip niyang maaaring buntis si Lottie. Pumasok na si Lottie sa CR at habang hinihintay niya ito, hindi siya mapakali. Nais niyang sirain ang pinto at pasukin ng kanyang fiancé. Ngunit ikinalma ni Kiel ang kanyang sarili. Ilang minuto pa, lumabas na si Lottie. Sa kanya muna ito napatitig bago inabot ang piti. Buntis ako, Kiel. Magiging ama ka na. Sa sobrang saya ni Kiel, agad niyang niyakap si Lottie. Magiging mga magulang na sila. Ito ang masayang nais ibalita ni Kiel sa kanyang ina, ngunit ang dinatnan lang nila ni Lottie sa bahay ay ang ama niyang abala sa pagbabasa ng dyaryo. Sige na, sabihin mo na sa dad mo. Alam mo, Kiel, wala namang masama kung ikaw ang mag-first move. Nawawala ang galit ng isang ama kapag alam niyang nagpapakumbaba ka. Bulong sa kanya ni Lottie. Kailangan ba talagang... Hindi niya natuloy ang sinasabi niya nang titigan siya ni Lottie. Kiel, ama mo pa rin siya. Kahit anong mangyari, magkadugo pa rin kayo. Tamang may tampuhan kayo pero hahayaan mo bang habang buhay na lang na ganyan kayo? Sige na, Kiel, para maging maayos na kayo, ikaw na ang kumausap sa kanya at magsabi ng napakagandang balita na ito. Hinagkan siya ni Lottie sa labi. Sa kusina na muna ako didiretso. Tumango siya bago napangiti. Tito, sa kusina po muna ako. Paalam ni Lottie bago sila iniwan.
Dad, tumigil ito sa pagbabasa at siya'y tinitigan. Tumabi siya at malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Yan ka na naman sa pagsusungit mo eh. Hindi na ba mawawala yan? Dati naman hindi tayo ganito. Naiiling si Kiel. Dad, I'm sorry sa mga nagawa ko. Pasensya na kung na-disappoint kita. Alam kong na-disappoint kita, Dad. Kaya ngayon gusto kong maging maayos tayo. Yun ay kung gusto mo din. At sino ba nagsabing ayoko? Gusto ko lang malaman mong ama mo ko at ayoko napapahamak ka. Nagalit ako dahil ikaw itong nagmamatigas sa akin. Anak kita kaya mahal kita. Inakbayan siya ng kanyang ama. Bigla na lamang ng gilid ang luha ni Kiel. I'm sorry, Dad. Hindi niya mapigilang umiyak. Natawa ang kanyang ama. Kala ko ba good boy na? Tahan na anak. I'm sorry din kung naging malupit ako sa punishment mo. Nais ko lang naman na itaas mo ang iyong sarili. Ngayon, nakikita ko maayos ka na at naging malakas ka kaya masaya na ako. Ayoko lang ipakita dahil baka maging kampante ka na naman. Ano palang sasabihin mo? Nakita ko na kay ni Lottie ang nagbubulungan kanina. Tanong ng kanyang ama. Dad, kasi buntis si Lottie. May apo na kayo, Daddy. At sobrang saya po naming dalawa. Magandang balita nga yan. Ang mami mo, tiyak nahahagulgol sa saya dahil sa matagal na niyang nais na magkaapo. Oo nga pala, ang kasal ninyo dapat na ninyong madaliin bago pa manganak ang asawa mo. Alam ni Kiel na sasabihin ito ng ama niya, kaya naman natawa siya. Yes, Dad, tulungan mo ko. Nais kong isorpresa ang proposal ko kay Lottie. Madaldal si Marco kaya ayokong sabihin sa kanya o ayokong magpatulong sa kanya dahil baka mauna pa niyang sabihin kay Lottie bago ako makapag-propose. Naiiling na sabi ni Kiel. Wait, totoo ba itong nakikita ko? Gulat na gulat ang ina ni Kiel na kadarating lamang. Ayos na kayong dalawa? Bakit? Kailan ba kami hindi naging okay? Parehas pa nilang tanong ng kanyang ama bago sila nagtawanan. Masaya ang lahat nang malaman na buntis na nga si Lottie. Nag-celebrate sila ng simple lang naman. Nag-imbita ng mga kakilala at kanilang mga pamilya. Ngunit walang kaalam-alam si Lottie na may nakahanda palang surprise si Kiel para sa kanya. Habang busy si Lottie, napansin niyang nawawala si Kiel. Tinanong niya ito kay Marco, ngunit maging si Marco, hindi napansin ng kanyang nobyo. Kaya naman minabuti niya nang magtanong sa ama nito na nakikipag-usap sa ibang bisita. Tito, pasensya na po. Itatanong ko lang po sana si Kiel. Kanina ko pa po kasi hindi makita. Nahihiya pa si Lottie. Si Kiel baka mo? Kanina nandito lang, biglang umalis. Hintayin mo't baka may kinausap lang. Tumango na lamang si Lottie, ngunit ilang minuto pa lang na makausap niya ang ama nito, bigla na lamang may nagsalita. Naka-microphone ito at kilalang kilala niya ang boses. Kaya naman nang marinig niya ang boses, agad na sumilay ang ngiti sa kanyang labi. Hello everyone! Magandang gabi't salamat sa pagdalo sa simpleng celebration namin ng nobya kong si Lottie. Dahil ngayon ay magiging isang ganap na talaga kaming pamilya. Hindi na kami makapaghintay na masilayan ang una naming anak na talaga namang magandang regalo sa amin. Nagpalakpakan ng mga tao at ganun din naman si Lottie. Proud na proud siya sa kanyang napakabait at mapagmahal na nobyo. Sa gabing ito, sasamantalahin ko na rin ang pagkakataon na ito na masabi sa aking mahal na nobya na mahal ko siya at nais kong makasama siya habang kami ay nabubuhay. Ngunit upang mangyari yun, nais kong itanong ang bagay na ito. Kinakabahan man ako, alam ko naman at malakas ang loob kong magiging oo ang sagot niya. Lumapit sa kanya si Kiel at lumuhod dito. Hindi talaga ito inaasahan ni Lottie, kaya naman ganoon na lamang ang kanyang gulat. Lottie, will you marry me? Tanong sa kanya ni Kiel. Pangako, aalagaan ko kayo ni baby at mamahalin. Hindi kita bibigyan ng sakit ng ulo dahil sisikapin kong maging mabuting asawa. Lumuluha si Lottie habang ang kanilang mga magulang mukhang alam na ang plano ni Kiel na ito. Sa tingin mo ba magiging hindi ang sagot ko? Kiel, mahal na mahal kita at ikaw lang din ang nais kong makasama. Kaya naman kahit ilang beses mo ba akong tanungin, isa lang ang magiging sagot ko. Yes, I will marry you, Kiel. Sinuot ni Kiel ang singsing at mabilis siyang ginawaran ng halik. Nagpalakpakan naman ang lahat at masayang masaya para sa kanila. Puro pagbati ang naririnig nila. Hanggang sa umuwi sila ay may mga message na pagbati ang natatanggap nila ni Kiel. Ngayong silang dalawa na lamang ay mas ninanamnam nila ang kasiyahan na nararanasan nila ngayon. Sana lang hindi na ito matapos. Hindi na matapos ang kasiyahan na ito nila ni Kiel.
Ngayon ay nasa kama na sila't magkayakap. Ngumiti si Kiel sa kanya at siya ay hinagkan. Hindi ako papayag na masaktan ka. Ako na lang ang masasaktan, wag lang kayo ni baby. Napaka-sweet mo na talaga. Kahit kamatayan, hindi tayo mapaghihiwalay. Dahil kahit na mawala na ako, ikaw lang ang tanging mamahalin ko. Ako din, Kiel. Nanunumpa ako na ikaw lang ang mamahalin ko. Hinagkan siya ni Kiel sa labi. Sandali lang naman yun at hindi na lumalim dahil nga sa parehas silang pagod. Pinikit ni Lottie ang mata niya at sa pagpikit niya, nananalangin siya na sana hindi na magbago yung pagmamahal nila ni Kiel sa isa't isa dahil wala na siyang ibang mahihiling kundi ang maging buo sila.